Part 23. Samantalang si Louie naman ng mga sandaling iyon ay nagmamaneho sa kahabaan ng kalsada, nagpapalipas ng oras bago magpasyang bumalik sa bahay. Walang direksyon ang pagmamaneho niya at kung saan-saang kalsada lumiliko makaiwas lang sa traffic. Hanggang sa mapadpad siya sa isang tahimik at may kadilimang kalsada. May mga ilaw naman ng poste ngunit sadyang malalayo sa isa't isa. Paliko ang daan kaya binaybelang niya ang kalsada hanggang sa makita na niya ang labasan. May ilang tao na rin siyang nakikita sa kalsada na naglalakad at isa na roon si Kayla. Dapat ay lalagpasan ito ni Louie ngunit may nagtutulak sa kanyang bagalan ang takbo ng sasakyan. Sa huli ay napagpasyahan niyang tanungin si Kayla, ba't nasa labas ka pa ng ganitong oras? Pagkabigla ang rumahistro sa mukha ni Kayla nang makita ito. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw ang tinatanong ko, anong oras na ba't nasa labas ka pa? Saka pinasadahan ng tingin ang damit ng dalaga. Galing ka pa sa kumpanya. Humigpit ang hawak ni Kayla sa shoulder bag saka nakagat ang ibabang labi. Ano po kasi, may tinapos lang kaya ngayon lang po naka-out, paliwanag niya, halata ang lungkot sa tono ng boses. Ba't ka naglalakad? Sa tanong na iyon ni Louie ay biglang naluha si Kayla at hindi na nga napigil ang magsumbong, naghihintay po ako kanina ng bus na masasakyan nang mapansin na wala na sa loob ng bag yung wallet ko. Nadukutan po ako. Habang nagpapaliwanag ang dalaga ay panay naman ang tapik ni Louie sa manibela. Pinag-iisipan kung pasisakayin niya ba ito sa kotse o bibigyan na lamang ng pera pamasahe. Sa huli ay napagdesisyonan niyang ihatid na lamang ito at baka may mangyari na namang hindi maganda habang nasa daan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan sa may passenger seat. Sakay na, ihahatid kita sa inyo. Napasinghap si Kayla at biglang umurong ang luha sa narinig. Nakakahiya po, sir, aniya pero sinamantala na ang pagkakataon. Lumapit na siya at sumakay sa kotse. Salamat po talaga at pasensya na sa abala. Hindi naman nagkomento si Louie at nagmaneho lang paalis sa lugar. Nakikituloy po ako ngayon sa kaibigan ng mama ko dahil sa probinsya po talaga kami nakatira, kwento ni Kayla saka sinabi ang address ng tinutuluyang bahay. Halos kalahating minuto ang lumipas nang marating ang tinutukoy na lugar. Dito na lang po, sir at hindi nakakasya sa loob ang kotse, ani Kayla na pinahinto na ito sa pagmamaneho. Napakunot noon naman si Louie sa itsura ng lugar. Halatang nasa laylayan ng mga nakatira dahil masikip ang daan at sanga-sanga rin ang cable ng kuryente. Kung hindi kahoy ay pinagtagpi-tagping plywood at yero ang dingding ng mga bahay. Mukhang hindi safe na daanan sa ganoong oras ng gabi. Sigurado kang okay ka na rito? Tanong ni Louie. Ayos na po ako rito, salamat ulit, dalawa na po ang utang ko sa inyo at hanggang ngayon ay hindi ko pa kayo naughty treat ng pagkain. Medyo gipit po, tapos ngayon ay talagang minalas pa, ani Kayla na medyo nahihiya pa sa kinauupuan. Nagtagal ang tingin ni Louie sa dalaga hanggang sa magangat ito ng tingin at magtagpo ang kanilang mga mata. Pakiworry ni Kayla ay dumating na ang pagkakataon niyang makuha ang loob ni Louie. Hindi siya maaaring magkamali, sa kilos at tingin pa lang nito ay nasisigurong nakuha na niya ang atensyon nito. Hindi ka pa ba aalis? Ani Louie. Napakurap si Kayla at natameme sa tinuran nito. Sa isang iglap ay naglaho ang inaakala niyang naririnig mo ba ako? Antag muli ni Louie na nakataas na ang isang kilay. Sorry po. Natatarantang saad ni Kayla saka nagmamadaling binaklas ang seatbelt sabay bukas sa pinto ng sasakyan. Sa paglabas sa kotse ay muntikan pang ang madapa sa pagmamadali. Dahil sa hiya ay mabilis siyang naglakad palayo pero ilang sandali pa ay patakbong bumalik at lakas loob na sinabi ang nararamdaman, I like you. Gustong gusto kita, Louie. Naglakas loob ako ngayon at baka wala na akong pagkakataon na masabi pa ang feelings ko. Matapos ay muling tumakbo palayo. Si Louie naman ay nabigla sa sinabi nito. Bahagya pang ang umangat ang gilid ng labi dahil sa tapang na ginawa ni Kayla. Hindi makapaniwalang ang ginawang pagtulong ay haantong sa pag-amin nito ng nararamdaman. Nang makabawi mula sa natanggap na confession ay iiling-iling na hinawakan ni Louie ang handle ng kotse dahil nakalimutan nitong isara ang pinto. Matapos ay nagmaneho na siya paalis sa lugar pero sa halip na dumiretso pa uwi sa bahay ay naisipan niyang dumaan muna sa bar at doon na magpalipas ng magdamag. Papasikat pa lang ang araw ay nakauwi na si Louie.
Bago maiparada ang sasakyan ay napansin na niya ang nani na naglalakad patungo sa may garden habang karga si Luisa. Kaya sa halip na dumiretso papasok sa bahay ay sinundan niya ang nani na agad naman siyang napansin na papalapit. "Good morning po, sir," bati pa nito. Simpleng pagtangulang ang itinugon ni Louie sa kabinalingan ng anak na ngumingiti na agad pagkakita sa kanya. "Ba't ang agang nagising ng baby ko?" Kausap niya pa sa anak. Humadjekik ang bata kaya natawa na rin si Louie. "Paaarawan mo?" tanong niya sa nani. "Opo, sir. Kinuha ko na po siya sa kwarto at natutulog pa si Ma'am Zia." Patuloy lang na nilalaro ni Louie ang anak at wala namang nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa ay pumasok siya sa bahay at dumiretso sa master's bedroom. At gaya ng sinabi ng nani kanina ay natutulog pa nga si Zia. Hinayaan lang niya saka pumasok sa banyo para maligo. Ngunit natapos na siyang maligo, magbihis at naibalik na rin ng nani ang bata ay tulog pa rin ito. Kaya nilapitan na ni Louie ang asawa habang karga ang anak. "Zia, gising at kailangan mo pang pakainin si Luisa." Marahan niyang niyugyug ang balikat nito pero wala pa ring epekto. Makailang beses niyang tinawag ang pangalan ni Zia pero hindi talaga ito magising-gising. Doon ay kinabahan na si Louie lalo na nang makita niya ang 2 bote ng gamot sa side table. Ang sleeping pills ni Zia na dapat ay marami pang laman, ngayon ay malaki nang nabawas. Agad niyang tinawag ang mga kasama sa bahay at pagkatapos ay nilapag sa crib ang anak para tingnan si Zia. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng asawa pero hindi pa rin ito nagmumulat ng mga mata. Hanggang sa kinapanan niya ang pulso nito sa leeg. Sakto namang dumating ang ilang katulong. "Bakit po, sir? Ihanda ang sasakyan, bilis." Mahina ang tibok ng pulso ni Zia. Utos ni Louie sa kamabilis na binuhat ang asawa para isugod sa ospital. Pagdating sa Rodriguez Hospital ay nakahanda na ang lahat para kay Zia. Diniretso ito sa emergency room habang si Louie ay pinagbawalan na lumapit. Bukod sa staff na inilalayo siya sa lugar ay tanging ang likod lang ng doktor ang nakikita niya, nakaharang din ang kurtina kaya mas lalong nahirapan na makita kung anong nangyayari sa loob. "Hindi naman ako lalapit, hayaan niyo lang ako rito," pakiusap ni Louie. "Gusto ko lang na nandito ako." Sa huli ay hinayaan siya ng staff saka bumalik sa counter. Nakatayo lang doon si Louie kahit may bench naman sa malapit. Ang mga taong naroon ay gustong makiusyuso pero hindi pinansin ni Louie ang nakukuhang atensyon dahil nasa iisang direksyon lang ang tingin, kay Zia. Maya-maya pa ay pinalapit siya ng doktor upang tanungin ng ilang mahahalagang detalye at kung anong mga ininom na gamot ni Zia. "Safe na po ba siya, Duke?" Balik tanong niya sa halip na sagutin ito. "As of now, yes, pero kailangan pa namin siyang obserbahan dahil masyadong mahina ang katawan niya. Kaya tinatanong kita kung anong mga iniinom niyang gamot." Sinabi naman ni Louie kung anong mga naabutan at nakita niyang gamot na posibleng ininom ni Zia. "Dala mo ba?" "Hindi, nagmamadali na kung magmaneho papunta rito. Kung may kasama ka sa bahay ay ipadala mo nang matingnan ko ang content. Kakausapin ko rin ang personal doctor niya para sa ilang karagdagang katanungan." Pagkatapos ay isang mahinang tapik ang ginawa nito sa balikat niya. "She's gonna be alright, kaya hindi mo kailangan matakot, relax lang, sir." Matapos ay saka ito umalis. Sa sinabing iyon ng doktor ay saka lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Louie. Naupo siya sa bench saka inihilamos ang kamay sa mukha. Ramdam na ramdam ang panlalamig ng buong katawan dahil sa takot na nararamdaman. Mukha mang normal kung titingnan pero sobrang lakas ng tibok ng puso niya at nanginginig pa ang katawan sa kaba. Pusados 2:00 ng hapon nagising si Zia. Pagmulat ng mata ay naguluhan pa kung bakit nasa ospital siya. "Mabuti at gising ka na," boses ni Louie. Kaya napalingon si Zia at nakita itong nakaupo sa sofa, nakalapat ang siko sa tuhod at mataman siyang tinatitigan. "Do you have any idea kung anong ginawa mo?" Malalim at dama ang nagtitimping galit sa boses ni Louie. Saka lang inalala ni Zia ang mga nangyari. "Masakit ang ulo ko kaya uminom ako ng gamot for migraine," paliwanag niya. "Tapos ano pa, Zia? Di ba uminom ka ng sleeping pills? Gusto ko lang matulog pag more than 10 ang ininom mo, Zia." Biglang taas ng boses ni Louie. "Alam mo bang ginawa mo? Para mo na ring pinapatay ang sarili mo." "Hindi ko alam, Louie. Basta lang akong uminom dahil sobrang sakit ng ulo ko." Depensa pa ni Zia.
Wala akong kasama sa kwarto ng gabing yun kaya hindi ko. Iniwan mo ko, sa dami ng gusto niyang sabihin para ipagtanggol ang sarili, ay ang tatlong huling salita ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Natigilan si Louie sa narinig. Aminadong umalis nga siya pero bakit parang kasalanan niya? Pagkakamali nito, pero siya ang sinisisi. Hindi kita iniwan, Zia. Nagpahangin lang ako sa labas. Kailan ka umuwi kung nagpahangin ka nga lang sa labas? Putol ni Zia. Alam mo bang gising pa ako ng alas 12 pero hindi ka pa umuwi? Napahinga ng malalim si Louie. Ngayon ay hindi na niya alam kung anong dapat isagot. Nabalot ng katahimikan ng buong kwarto. Sa sobrang tahimik ay para silang mabibingi na dalawa. Hanggang sa napagpasyahan ni Louie na tumayo upang ipaalam sa doktor na gising na si Zia, dahil kailangan pa nitong matingnan. Ngunit hindi pa man nahahawakan ng doorknob ay natigilan siya sa sinabi ng asawa. Louie, pagod na ko. Gusto ko nang magpahinga sa sitwasyon ko ngayon, kaya pwede bang palayain mo na ko? Napatiimbagang si Louie kasabay ng pagkayam ng parehong kamay. Pagkatapos ay galit itong Neil Ingan. Sa tingin mo ikaw lang ang pagod. Nahihirapan na rin ako, Zia. Pero anong magagawa ko? Hindi kita kayang pakawalan, hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo, kahit ikamatay ko pa. Ani Zia, halata ang panghihina sa tono ng boses. Nagtaas baba ang dibdib ni Louie sa pagpipigil na sumabog ang kinikimkim na sama ng loob sa sitwasyon nilang mag-asawa. Sobrang alalang-alala siya kay Zia tapos ito lang din pala ang kakahantungan ng lahat. Sa galit ay nakapagbitaw si Louie ng salitang kikimkaman din ni Zia, kahit maging isang malamig na bangkay kapay hinding-hindi tayo maghihiwalay. Pagkatapos ay saka siya tuluyang umalis para tawagin ang doktor. Mabilis lang lumipas ang mga araw at matapos ang mahigit isang linggo ay pinayagan ng ma-discharge si Zia. 3 araw pa lang pagkatapos na makauwi sa bahay ay tuluyan ng sumuko sa buhay si Zia. Nilamon siya ng depression at nagawa na namang saktan ang sarili. Sa banyo, sa mismong bathtub ginawa ni Zia ang makasalanang desisyon habang natutulog ang anak. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan biglang nagising ang bata at nag-iiyak. Narinig iyon ng nanay kaya pinuntahan niya at hinanap si Zia sa kwarto, at doon nga sa banyo ay nakita itong naliligo na sa sariling dugo. Nang mga oras na iyon ay nasa trabaho si Louie. Iniwan niyang lahat ng responsibilidad sa kumpanya at nagtungo sa ospital kung saan ay muling isinugod si Zia. Inabot ng dilim ang paghihintay niya na matapos ang operasyon ng doktor hanggang sa dumating si Lucia na nabalitaan ang nangyari. Nahihibang na ba talaga yang asawa mo, Louie? Anong pumasok sa utak niya para Emmy, tama na muna. Gusto ko ng katahimikan at ang sakit-sakit na ng ulo ko, putol ni Louie sa ina. Nakalapat ang siko niya sa binti at sapo-sapo ang ulo na kulang na lamang ay subunutan niya maging ang sariling buhok. Tumahimik naman si Lucia at naupo sa bench malapit sa pwesto ng anak. Ilang sandali pa ay sinubukan niya itong kausapin ng mahinahon, wala akong ideya kung anong naging ugat para gawin niya ang bagay na ito. Nasisiguro kung ginagawa mo lang ang makakaya mo bilang asawa at ama ni Luisa. Pero hindi pwedeng laging ganito, anak. Saka hinawakan ang kamay nito. Nagawa na niya, kaya sigurado akong malaki ang tsansang ulitin niyang muli ito. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras ay kailangan mo siyang bantayan para hindi niya saktan ang sarili. At paano ang media? Sigurado akong pagpifaistahan ng kumpanya sa oras na malaman ng publiko na nag-suicide si Zia. Kaya bago mangyari iyon ay ibigay mo na ang gusto niya, hiwalayan mo na siya, pangungumbinsi pa ni Lucia. Nilingan ni Louie ang ina at pinakatitigan ng matagal. Pagkatapos ay binawi ang sariling kamay. Hanggang sa lumabas ang doktor mula sa operating room at sinabing ligtas na si Zia. Pero hindi kontento si Louie. Oo, ligtas ito sa ngayon, pero hanggang kailan? Nasisiguro niyang sasaktan lang muli nito ang sarili kaya napagdesisyonan na ni Louie ang dapat gawin para masigurong hindi na uulitin pa ni Zia ang nagawa. Huwag niyo siyang idiretso sa ICU, doon niyo siya dalhin sa psychiatric ward. Hindi lang ang doktor kung hindi maging si Lucia ay nabigla sa sinabi ng anak. Isang napakabigat na desisyon na kahit maging siya, sa kabila ng puot na nararamdaman kay Zia ay hindi niya pa rin nanaisang mapunta ito sa ganoong klaseng lugar. Louie, anong sinasabi mo? React ni Lucia, ba't mo ilalagay sa ganoong lugar si Zia? Hindi naman siya nasisiraan ng bait. Napatiimbagang si Louie.
Hindi pa ba, Amy? Sa ginawa niya sa sarili niya, sa tingin mo nasa matinong pag-iisip pa siya? Mr. Rodriguez, wala pong sakit sa pag-iisip ang asawa niyo. May depression po siya na kailangang unawain at intindihin, sabat naman ng doktor. Natahimik si Louie. Alam naman niya iyon dahil nagtapos siya ng medisina. Pero sadyang, hindi na siya makapag-isip ng maayos sa ginagawa ni Zia. Kung patuloy nitong sasaktan ang sarili ay baka siya itong tuluyang masiraan ng bait. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay matigil na ang asawa sa pananakit nito sa sarili. At wala siyang ibang nakikitang paraan kung hindi ang ilagay ito sa psychiatric ward. Sundin niyo na lang ang inuutos ko. Gusto ko ng mahigpit na security sa kanya. Maliban sa akin ay wala nang iba pang pwedeng dumalaw sa kanya, pinal na utos ni Louie. Hinawakan ni Lucia ang braso nito. Anak, mas lalo lang sasama ang loob ni Zia sa gagawin mo. Para mo na rin siyang ikinukulong. It's for her own good, Amy. Hindi ko naman to gagawin kung hindi para sa kanya. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin ng nani habang papunta ako rito sa ospital? Na sinabihan siya ni Zia na ito na ang baalang magpatulog sa bata at pwede nang mag-day off pagkatapos. It means ay pinagplanuhan niya to. Ni hindi na nga niya naisip si Luisa na may iwan. Sa taas ng emosyon ni Louie ay naisisigaw na niya ang mga salitang halos umalangaw-ngaw sa buong pasilyo. Si Lucia naman ay agad itong pinakalma sa takot na baka may makakilala sa kanila na ibang tao, mahirap na at ayaw niyang mapabalita sa kahit na anong artikulo ang pamilya nila. Sa huli ay nasunod ang gusto ni Louie kahit pa makailang beses kinumbinsi ni Lucia na hindi magandang ideya na mapunta sa psychiatric ward si Zia. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa rin nagigising si Zia kahit pa successful naman ang operasyon. Ang sabi ng doktor ay dahil sobrang hina ng katawan nito. Pero sa tingin ni Louie ay talagang wala na itong intensyon na gumising pa, talagang sinusukuan nito ang mabuhay. Sa araw na iyon, ay muling dumalaw si Louie sa ospital. Kung anong itsura ni Zia noong madala sa private room ay ganoon pa rin ang naabutan niya. Tahimik, natutulog at walang kabuhay-buhay ang mukha ng asawa. Lumapit siya at naupo sa tabi ng kama at tinitigan ito ng matagal. Gumising ka na at iyak ng iyak si Luisa sa bahay. Mukhang hinahanap ka na niya, kausap niya pa kahit hindi naman ito maririnig ang lahat ng sabihin niya. Nagsalita lang siya ng nagsalita hanggang kusa ring napagod. Ilang oras siya sa kwartong iyon hanggang sa mapagpasyahang umuwi ng malapit ng dumilim. Pagdating sa bahay ay sobrang tahimik ng kwarto. Ang bata ay inilipat muna sa guest room kasama ng nani. Kahit malinis at wala ng bahid ng dugo ang banyo maging ang sahig ng kwarto ay hindi pa rin maiwasan ni Louie na isipin kung anong naging itsura ng lugar matapos makita si Zia sa ganoong kalagayan na halos wala ng buhay. Mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa atensyon ni Louie. Sir, nakahanda na po ang hapunan, pahayag ng katulong saka ito tahimik na umalis. Sumunod naman si Louie ngunit kahit sa pagkain ay wala siyang gana. Nakailang subo lang siya at pagkatapos ay umalis na. Sa halip na magpahinga sa kwarto ay sa study room siya dumiretso. Pakiramdam niya ay mas lalo lang bibigat ang pakiramdam kung doon sa master's bedroom siya matutulog. Ngunit kahit anong gawin ni Louie ay hindi siya makatulog sa dami ng iniisip. Sa huli ay may kinuha siyang dokumento sa drawer, Divorce Agreement and Condition na kahapon lang niya ipinaproseso sa abogado. Nasa punto na siya ng pagdedesisyon na ibigay na lamang ang nais ni Zia, ang maghiwalay sila kahit patutol siya. Magdamag niyang pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan ay mabilis lang dumaan ang mga oras hanggang sa namalayan na lamang niya na isang panibagong araw muli ang lumipas. Ibinalita sa kanya ng doktor na nagising na sa wakas si Zia kaya nagtungo agad si Louie sa ospital. Pagdating ay agad siyang naupo malapit sa kama. Inobserbahan si Zia na wala pa sa wisyo at natutulala. Natatandaan mo pang ginawa mo. Aniya, nagbaba lang ng tingin si Zia. Kaya nagpatuloy si Louie, talaga bang gusto mo nang mawala sa mundo? Wala pa rin itong reaksyon na ikinairita ni Louie. Kaya ibinigay niya ang dalang dokumento. Ito ang gusto mo di ba, ang maghiwalay tayo. Pues, pagbibigyan na kita sa gusto mo. Sa narinig ay nagangat ng tingin si Zia. Bigla siyang nabuhayan pero agad ring naglaho dahil si Louie nga pala itong kaharap niya. Imposibleng basta lang itong makikipaghiwalay ng ganoon kadali.
Anong kondisyon naman ang kapalit? Diretsahan niyang tanong. Ililipat ka sa ibang facility, magpapagaling ka roon at pagkatapos ay malaya ka na. Ang custody ni Luisa ay sayo rin, basahin mo na lang dyan sa dokumento kung ano pang matatanggap mo, once na maghiwalay tayo. Hindi na mahalaga kay Zia kung ano pang mga ari-arian ang mapupunta sa kanya. Ang gusto lang niya ay ang makalaya kay Louie at mapunta sa kanya ang anak. Okay, papayag ako basta tuparin mo lahat ng sinabi mo, ani Zia. Napatiimbagang man ay nanatiling kalmado si Louie. Ito ang desisyon niya, para masigurong mananatiling humihinga at hindi sumuko sa buhay si Zia. Kahit ikawasak niya pa, sa araw ng paglipat ni Zia sa ibang facility ay hiniling niyang makasama kahit sandali ang anak. Ngunit hindi niya inaasahan na isasama pala ni Louie ang kanyang ina. Lumuluha ito habang karga ang bata. Bakit naman, anak? Ani Maricar. Pero kahit ang simpleng tanong ng ina ay hindi masagot ni Zia, napakahirap sagutin. Sorry, Maria. Saka ito niyakap. Umiiyak na nagyakapan ang mag-ina hanggang sa sinulit nila ang kaunting sandali na magkasama. Bago sumakay si Zia sa kotse na maghahatid sa kanya sa sinasabing facility sa probinsya ay madamdamin siyang nagpaalam sa ina at anak. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Alice na kasama si Lindsay. Tumatakbo ang kaibigan patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap, halos ayaw ng pakawalan. Mag-iingat ka roon, dadalaw ako kapag may time. Napatingin si Zia kay Louie, dahil sa pagkakaalam niya ay bihira lang payagan ang kahit sino na bumisita sa lugar na iyon. Magkaganoon man ay umaasa pa rin si Zia na magkikita-kita silang muli sa lalong madaling panahon. Simula nang umalis si Zia ay malaki ang nagbago sa takbo ng buhay ni Louie kahit hindi man halata. Napapadalas ang pagkakaroon niya ng insomnia. Kung nakakatulog man ay laging laman ng kanyang panaginip si Zia. Napapanaginipan niya ang munting sandaling masaya silang dalawa. Ngunit madalas ay binabangungot siya. Ang masasayang sandali nilang magkasama ni Zia sa panaginip ay nauuwi sa isang nakakatakot na senaryo. Naroong nagpapalam ito at iiwan siya pero madalas ay bigla na lang itong maglalaho na parang bula. Kaya sa araw-araw, kapag papasok sa kumpanya ay lagi siyang pagod. Hindi magawang makapag-focus sa trabaho. Sir, ayos lang ba kayo? Tanong ni Alice. Pansin niya ang pagod sa mukha ng amo. I'm fine, dalhan muna lang ako ng kape, utos ni Louie. Mabigat na napabuntong hininga si Alice saka umalis. Pagbalik, sa halip na kape ay tsaa ang ibinigay niya. Ito po ang inumin niyo at pagkatapos ay magpahinga muna kayo. Nagtaas ng matalim na tingin si Louie sa sekretarya. Kape ang hinihingi ko, pero ito ang masigit niyong kailangan, sir. Ano bang sabi ng doktor sa inyo? Di po ba may insomnia kayo? Kaya kailangan niyong magpahinga kung kinakailangan. Saka, hindi naman makakatulong sa inyo ang pag-inom ng kape, dahil hindi naman kayo umuusad sa trabaho, prangkang tugon ni Alice. Mas lalong nairita si Louie pero aminadong may punto ito kaya hinayaan na lamang niya. Pag-alis ng sekretarya ay ininam niya ang tsaa. Matapos maubos ay napagpasyahan niyang magpahinga muna. Sumandal siya sa kinauupo ang swivel chair at ilang sandali pa ay ramdam na niya ang pagbigat ng talukap ng mga mata. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nilamon ng antok at nakatulog. Samantalang sa labas naman ng opisina, habang wala si Alice sa pwesto nito ay sinamantala naman ni Kayla ang pagkakataon. Paimpol siyang dumaan sa opisina, mabuti na lamang at bukas ang window blinds kaya nakikita niya mula sa loob si Louie. Sa muling pagdaan ay napansin niyang natutulog ito sa kinauupuan na ikinangiti niya. Ang cute, komento niya pa. Pagkatapos ay nagpaling-linga sa paligid. Wala pa si Alice at wala ring nakakapansin sa kanya ngayon kaya lakas loob niyang binuksan ang pinto at pumasok sa opisina. Maingat ang hakbang niya sa paglapit kay Louie upang hindi ito magising. Zia mahinang bulong ni Louie habang kunot na kunot ang noo. Napasimangot si Kayla dahil maging sa pagtulog ay ang asawa pa rin nito ang hinahanap. Magkaganoon man ay hindi niya pa rin napigil ang mamangha sa gwapong mukha ni Louie. Ang tipo talaga nito ang gustong-gusto niya sa isang lalaki. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong malaya itong natititigan. Mas inilapit niya ang mukha sa puntong mahahalikan na niya ito. Zia antag na naman ni Louie. Nairita si Kayla kaya nasabi niya ang nasa isip, ba't mo hinahanap ang taong wala naman dito?
Nang mapantanto ang pagkakamaling nagawa ay agad niyang tinakpan ang bibig ngunit huli na siya, dahil nagising na ito. Anong ginagawa mo rito? Mababalang tanong ni Louie. Napaatras si Kayla at muntik pang mabuwal. Gusto niyang magpaliwanag pero wala siyang masabi, huling-huli siya sa akto. Anong ginagawa mo rito? Pag-uulit ni Louie na tuluyan nang tumayo sa kinauupuan. Hindi mo na kasi ako pinapansin after ng gabing tinulungan mo ko sa daan. Dahil ba sa umamin ako? Lakas loob na tanong ni Kayla. Dumilim ang aura ni Louie at sa paraan pa lang ng tingin ay siguradong kakabahan na ang kahit sino. Labas! Sabay turo sa pinto. Napapitlag si Kayla saka napaatras pang muli. Wala akong ginagawang masama, gusto ko lang mapalapit sa'yo, lalabas ka o gagawa ako ng paraan para hindi ka na makabalik pa sa kumpanya. Banta ni Louie. Sa ganoong eksena naabutan ni Alice ang dalawa. Nang marinig niya ang ingay sa loob ng opisina ay napasugod siya agad. Anong ginagawa mo rito? Aniya kay Kayla saka ito hinawakan sa siko para palabasan. Ang kapal naman ng pagmumukha mong pumasok sa office of the CEO at sabihin ang mga salitang yun. Wala kang pinagkaiba sa pinsan mo. Sa narinig ay biglang na-triggered si Kayla. Wag mo kong itulad sa kanya, wala akong ginagawang masama. At ano pala? Halatang halata ang style mo, katulad ng pinsan mo, akusa ni Alice. Naiiyak na sa kinatatayuan si Kayla. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero hindi niya magawa lalo pa at maraming nakatingin na empleyado sa kanila. Anong laban niya sa sekretarya ng CEO? Siyempre, wala. Akmang aalis na lamang siya pero mabilis na hamarang si Alice. Itong tatandaan mo, hinding-hindi papatulan ni Louie ang isang gaya mo. Wala ngang nagawa ang pinsan mo na di hamak na mas matimbang kay Louie, ikaw pa kaya na wala namang pakinabang sa kanya. Ani Alice. Tuluyan nang tumulo ang luha sa mata ni Kayla at mabilis na tumakbo palayo sa labis na kahihiyang nararanasan. Habang si Alice naman ay hindi pa rin humuhupa ang inis na nararamdaman. Talagang kumukulo ang kanyang dugo kaya binalikan niya sa opisina si Louie. Moalang-galang na, sir pero ano yung naabutan ko kanina? Ayokong mag-isip ng kakaiba pero hindi ko maiwasan. Kaaalis lang ni Ma'am Zia para magpagaling, huwag niyo sanang kakalimutan yun kahit pa nalulungkot kayo at gusto ng may karamay. Tumalim ang tingin ni Louie sa sekretarya. Are you accusing me of cheating? Hindi po, sir pero pinapaalalahanan ko lang kayo na mag-ingat. Tandaan niyong magpinsan sila ni Bea, di malabong akitin kayo ng babaeng yun. Sa halip na magalit ay napabuntong hininga si Louie. You don't have to tempt me, alam kong ginagawa ko kaya bumalik ka na sa desk mo. Napahinga ng malalim si Alice para pakalmayan ang sarili at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa katuluyang umalis. Naiwan naman si Louie na nakatingin sa trabahong hindi pa natatapos. Gusto niyang kumilos pero naiisip niya si Zia, nais niya itong makita. Kaya napagpasyahan niyang umalis ng maaga sa trabaho at pinuntahan ang facility na nilipatan ni Zia. 4 na oras ang biyahe pero hindi niya alintana ang pagod sa pagmamaneho makita lang ito. Pinayagan siyang makapasok sa facility dahil kaagad naman siyang tumawag at nagsabing darating. Pero mas pinili ni Louie na manatili na lamang sa sasakyan at doon panuurin si Zia na nasa kwarto nito. Nakahawi naman ang kurtina ng bintana kaya malaya niyang nakikita ang asawa sa loob. Samantalang si Zia naman ay kanina pa nakatulala habang nakatingin sa labas ng bintana. Namimiss na niya ang anak at mga mahal sa buhay, pero kailangan niyang magpagaling para sa ikabubuti ng lahat. Kailangan niyang magtiis para tuluyang makuha ang kalayaan na hinahangad mula kay Louie. Habang wala si Zia ay sinamantala ni Lucia ang pagkakataon na ay lapit si Megan sa anak. Aniya, maghihiwalay rin lang naman sina Louie at Zia kaya mas mabuti pang unti-untiin niyang gawa ng paraan para magkalapit ang dalawa. Dahil gusto niya talaga si Megan para kay Louie. Hindi na mahalaga sa kanya ang reputasyon at nightlife ng dalaga. Ang importante ay ang magandang benefits na makukuha kung magsasama ang Rodriguez at Lim. At pabor para kay Megan ang nangyayari dahil gusto niya talaga si Louie, hindi na mahalaga kung may anak ito sa iba. Cute naman ang bata at baka sakaling pagdaan ng araw ay magustuhan niya ang bata. Stop, Megan. Kung ano man tong ginagawa mo, ani Louie nang muli na namang pumunta ang dalaga sa kumpanya.
Sa pag-alis ni Zia ay napapadalas ang pagpunta nito sa opisina lalo na sa bahay, kasama ang inang si Lucia. Pagak na natawa si Megan. "What are you talking about? Wala akong ginagawa." Depensa niya sa sarili kahit pa halata sa mukha na may hidden agenda siya. "Then, why are you here? May business ka ba? Wala di ba? You don't even have an appointment." Bigla-bigla ka na lang nagpupunta rito nang walang paabi. Tuluyang naglaho ang tuwa sa mukha ni Megan. Dahil napahiya ay nagpasya na lamang siyang umalis. Pero hindi niya hahayaang magmukhang kawawa kaya magsusumbong siya. "I'll tell Tita Lucia about this." Saka tuluyang lumabas ng opisina. Liling-iling na binal ika ni Louie ang trabahong laging nahihinto sa tuwing darating si Megan. At simula ng araw na iyon ay tumigil na ito pero may balik, dahil talagang nagsumbong ang dalaga kay Lucia. Isang araw sa bahay ay nagpunta ang ina para pagsabihan siya sa maling nagawa kay Megan. "Nabastos siya sa ginawa mo," saad ni Lucia. "Anong nakakabastos dun, Imi? Bigla siyang susulpot sa office habang nagtatrabaho ako. Siyempre, kailangan ko siyang harapin dahil visitor siya pero sa totoo lang, nakakaistorbo siya sa ginagawa ko." Kahit na ipaliwanag na ang sarili ay hindi pa rin naging maganda ang kinalabasan ng pag-uusap nilang dalawa. Talagang kinukumbinsi ni Lucia ang anak na makipagmabutihan kay Megan. "May asawa ako, Imi. Kunting respeto naman kay Zia," aniya na malapit ng Menes. Kung hindi lang siguro niya karga ang bata ay baka kanina pa siya nagtaas ng boses. "Maghihiwalay rin naman kayo sa oras na gumaling siya." Napabuga ng hangin si Louie. Napapagod na siyang makipagtalo sa ina. "Kung wala na kayong ibang gustong sabihin ay mas mabuti pang umalis na kayo, gusto kong magpahinga." Pero ayaw pa rin talagang tumigil ni Lucia. "Hahayaan mo na lang bang lumaki si Luisa na walang ina? Hindi mo ba nakikita ang effort ni Megan mapalapit lang sa bata? Si Zia lang ang ina ni Luisa, wala nang iba. At anong effort ba ang sinasabi nyo? Matatawag nyo na bang effort ang pakikipaglaro sa bata? Kaya niya bang pakainin, paliguan o palitan ng diaper ang bata? May nani naman kaya hindi niya kailangang gawin ang mga ganoong." Mahihinang katok sa pinto ang nagpatigil kay Lucia sa pagsasalita. Isa sa mga katulong ang nagbukas ng pinto para ipaalam kay Louie na may dumating na bisita. Magulang po ni Miss Bea, saad pa ng katulong. Si Lucia ang unang nag-react. "At anong ginagawa niya rito? Paalisin mo siya. Anong kailangan?" Tanong naman ni Louie. "Hindi po sinabi, sir. Basta ang sabi lang sakin ay importante ang sadya sa inyo," sagot ng katulong. Kaya kahit ayaw ni Louie ay napilitan na siyang harapin si Linda dahil sa ina. Panay kasi ang sabi nitong palalayasin ang ginang. "Dito lang kayo, Imi at ako ang haharap," ani Louie saka ipinaubaya sa nani saglit ang bata. Pagkatapos ay bumaba siya para harapin si Linda ngunit hindi pala ito nag-iisa. Kasama nito si Kyla. "Anong kailangan nyo?" Diretsahang tanong ni Louie matapos lapitan ang dalawa. Tiningnan ni Linda ang pamangkin. "Ano pang hinihintay mo?" Udyok niya. Si Kyla na kanina pa nakatungo ay nagsalita nang hindi tinitingnan si Louie sa mga mata. "I just want to say sorry sa nagawa ko noong nakaraan, hindi ko po sinasadya," paghingi niya ng paumanhin. Napakunot noo si Louie, naguguluhan dahil hindi na kailangan pang magpunta ng dalawa para lang sa ganoong bagay. Kinalimutan na nga niya ang mapangahas na ginawa ni Kyla. Bahagyang lumapit si Linda. Napag-uusapan kasi siya sa kumpanya at nahihirapan siyang magtrabaho. "Baka naman may magawa ka. Kailangang makumplito ni Kyla ang OJT niya para makapagtapos. Hindi ko kontrolado ang mga empleyado ko," ani Louie. "Pero alam kong may magagawa ka, Louie. Kahit bilang pagtanaw na lang ng utang na loob kay Bea, sana ay pagsabihan mo ang mga empleyado mo." Nanliit ang mga mata ni Louie sa itinuran nito. Ngunit bago pa makapagsalita ay naunahan na siya ng ina. "Ang kapal naman ng pagmumukha mo para mag-demand sa anak ko. Sino ba kayo?" Si Lucia na bumababa ng hagdan. Kaagad na hinarap ni Louie ang ina para hindi na lumala ang sitwasyon. "Tama na, Imi. Huminahon kayo. Bakit ako? Siya dapat ang pagsabihan mo at talagang ginagamit niya pa hanggang ngayon ang anak niyang matagal ng patay. At ano ulit yung sinabi mo kanina?" Saka binalingan si Linda. "Bilang utang na loob. Ano bang ginawa ng anak mo kay Louie? Hindi ba't puro hingi lang naman siya ng kung ano-ano? Tandang padamdam. Hindi yan totoo.
Si Bea ang dahilan kaya nagising noon si Louie mula sa coma. Pagtatanggol ni Linda sa yumaong anak. Oh come on. Ako pa talaga ang lalakuan mo, alam ko naman na peke lang at nagpapanggap na tigilan si Lucia nang mapagtanto ang mga nasabi. Napalunok siya ng laway saka dahan-daang nilingon si Louie na may takot sa mga mata. Mas lalo pa siyang nataranta nang nakatingin na pala ito sa kanya. Tinging manunuot at talagang kakabahan ng kahit sino. Anong sinabi nyo, Imi? Tapusin nyo. Nang hindi sumagot si Lucia ay nagpatuloy si Louie, kung ganoon ay alam niyong galing kay Zia at siya ang nagmamay-ari ng CD tape na laging pinapatugtog noong nasa ospital ako. Yun ba ang gusto niyong sabihin? Kailan pa, Imi? Noon niyo pa ba alam? Sagutin niyo ko. Huwag mo kong pagtataasan ng boses, I'm your mother. Ani Lucia, yes, I knew all along. Sa umpisa pa lang, pag-amin niya at taas noong sinabi ang katotohanan. Sa una ay gusto ko si Zia para sa Vo dahil sa family background niya. Pero nang bumagsak ang negosyo ng pamilya nila ay nag-isip ako ng paraan para maalis siya sa landas. At dumating naman sa eksena si Bea kaya sa isang iglap ay nagkapira-piraso ang vase na nasa table ng basagin ni Louie. Napahiyaw ang tatlong babaeng naroon sa takot. Ang mga katulong na narinig ang ingay ay agad lumapit pero nag-aalinlangan na kumilos matapos makita ang amo na galit na galit. Nanginginig ang kamay ni Louie at nagdidilim talaga ang paningin niya ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na muli ay naloko siya ng ina. Nasa ganoong tagpo sila nang humahanggos na dumating si Alice. Sir, kanina ko pa kayo tinatawagan pero hindi kayo sumasagot. Si Ma'am Zia po, may nangyari sa kanyang hindi maganda. Ay nakatanggap ng tawag si Alice habang papunta sa mall. Ang tawag ay mula sa facility kung nasaan si Zia. Ang sabi ng staff ay bigla na lamang ng hina at nawala ng malay si Zia. Sinusubukan naming tawagan si Mr. Rodriguez pero hindi siya sumasagot kaya sa inyo na po kami tumawag, saad ng staff. Okay at susubukan ko siyang kontakan, ani Alice. Ngunit gaya ng sinabi ng staff ay hindi talaga sumasagot si Louie sa tawag. Dahil madadaanan naman niya ang subdivision bago magtungo sa mall ay dumiretso na siya patungo roon. Pagdating, wala pa man siya sa mismong entrance ng bahay ay narinig na niyang may kung anong nabasag sa loob kasunod ang tili ng kung sino mang nagmamay-ari ng mga boses. Pero hindi na mahalaga kay Alice kung anong komosyon man ang nangyayari sa loob dahil higit na mas importante si Zia. Sir, kanina ko pa kayo tinatawagan pero hindi kayo sumasagot. Si Ma'am Zia po, may nangyari sa kanyang hindi maganda. Napalingon si Louie, ang galit na nararamdaman ay biglang nawala nang marinig ang sinabi nito. Anong nangyari sa kanya? Sa daan ko na lang sasabihin kung anong nangyari. Sa ngayon ay kailangan niyong magpunta roon sa facility. Wala namang sinayang na oras si Louie at bastang nagmarcha palabas ng bahay para sumakay sa kotse ni Alice. Naiwan sina Lucia, Linda at Kayla na naguguluhan. Nagmaneho agad si Alice paalis sa lugar. Sa kumpanya na po tayo didiretso at natawagan ko na ang operator para ihanda ang helicopter. Tumango lang si Louie bilang komento sa mabilis nitong pagkilos. Ilang minuto ang lumipas ay nasa himpapawid na sila sakay ng private helicopter ng kumpanya para sa mga emergency purposes. Ang 4 na oras na biyahe gamit ang sasakyan ay naging isa na lang dahil helicopter. Pagdating sa facility ay agad silang dinala sa opisina ng doktor ni Zia para ipaliwanag ang nangyari. Ayon sa doktor ay may na-intake itong substance na sadyang delikado kapag sobra ang pumasok sa katawan. Sa ngayon ay na-cleanse na ang tiyan ni Zia at ligtas na. Pero dahil masyadong mahina ang katawan dahil na rin sa dinaranas na kondisyon ay matatagalan ang pag-recover nito. Sa paanong paraan nangyari yun, paano nainom ni Zia? Talaga bang nagbibigay kayo ng ganoong klaseng gamot sa pasyente nyo? Doon na inamin ng doktor na may staff silang hinuli dahil sinadya ang pagpapainom nito ng gamot. Para namang sasabog sa galit si Louie ng sandaling iyon. Iharap nyo sakin ang staff na yan. Sir, tawag ni Alice dahil alam niyang magkakagulo sa oras na makaharap ni Louie ang tinutukoy na staff. Maging ang doktor ay hindi rin sang-ayon sa nais nito. Then, ipaliwanag niyo sakin ngayon din kung bakit niya iyon nagawa kay Zia. Tandang padamdam panipit. Hiyaw ni Louie. Hindi na nakontrol ang sarili at pinagpupukpok ang table sa harap nila. Iharap niyo siya sakin. Huminahon kayo Mr. Rodriguez.
Inamin naman niya sa amin na nagawa lang niya iyon dahil sa pera, saad ng doktor. Natigilan si Louie at saka napaisip. Simong nag-utos. Diretsahan niyang tanong. Hindi niya masabi samin, pasensya na. Then, ako ang kakausap sa kanya. Pera ang kailangan niya, di ba? Ibibigay ko, yun, sabihin niya lang kung sino ang nag-utos. Pasensya na talaga Mr. Rodriguez pero hayaan niyo na lamang na kami na ang mag-imbestiga tungkol sa kasong ito. Umiling-iling si Louie. No, ipakausap niyo siya sakin, gusto kong malaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Kakausapin namin siya at kukumbensihing sabihin samin ang totoo, saad ng doktor. Napatiimbagang si Louie at sa huli ay hindi na nagpumilit. Gusto kong makita ang asawa ko, siguro naman ay hindi niyo ko pagbabawalan. Tumango ang doktor. Sasamahan kayo ng assistant ko. Saka lang tumayo si Louie na agad sinundan ni Alice. Pagdating sa ICU ay kulang na lamang ay yakapin niya ng mahigpit ang asawa sa labis na paghawak ni Louie ang mapatla at parang lantang gulay na kamay ni Zia. Hinahalik-halikan at idinidikit sa kanyang pisngi. Nandito na ko, wala nang mananakit sayo. Sisiguraduhin kong magbabayad ang taong gumawa nito, ani Louie. Ilang sandali pa ay inutusan si Alice na puntahan ang hinuling staff para paaminin kung sino ang mastermind. Kung kinakailangan na alukan mo ng malaking halaga, gawin mo, aniya. Masusunod po, sir. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Alice at bigong binalita na hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang staff dahil binawalan ng security. Kaya napagdesisyonan na lamang ni Louie na ilabas si Zia sa facility. Wala na siyang tiwala sa mga taong naroon kaya isasama niya pauwi ang asawa. Kung saan ay masisigurado niyang ligtas ito. Agad namang inis-ikaso ni Alice ang pag-discharge kay Zia kaya inabot sila ng ilang oras sa lugar na iyon hanggang sa malapit ng dumilim. Bago tuluyang umalis at bumalik sa helicopter kasama si Zia ay may nangyari pang komosyon sa facility. Kung saan ay biglang nakawala ang hinuling staff nang dadalhin na dapat ito sa presinto para imbestigahan. Naalarma si Louie dahil baka balikan ng nakawalang staff si Zia. Magmadali na kaagad tayo, aniya. Mabilis ang naging kilos nila habang buhat ni Louie ang wala pa ring malay na asawa. Nakalabas na sila sa facility at patungo na sa helicopter nang mapansin ang humantong sasakyan sa hindi kalayuan, pamilyar ito kay Louie. Nang tingnan ang plate number ay hindi nga siya nagkamali na kotse iyon ng ina. Pero nagtuloy-tuloy pa rin si Louie hanggang sa may sakay ang asawa sa helicopter. Bantayan mo muna sandali si Zia, aniya kay Alice at lalapitan sana ang sasakyan ng ina nang mapansin ang tumatakbong lalaki na nakauniporme ng gaya sa mga staff sa facility. Lumapit ito sa kotse ni Lucia at nagsisisigaw. Sinunod ko lang ang utos niyo sakin, bakit ngayon ay pababayaan niyo na lang ako? Hiyaw pa nito na kinakalampag ang pinto ng sasakyan na tigilan si Louie hanggang sa binilisan ang lakad palapit sa lalaking nakauniporme. Kinuwelyuhan niya ito. Ikaw ba yun? Ikaw ba ang may gawa noon kay Zia? Tandang padamdam panipik. Bakas ang takot sa mukha ng lalaki at talagang umiiyak ito. Wala akong kasalanan, napag-utusan lang ako ni Madam Lucia. Nagulat si Louie hanggang sa may security na lumapit upang muling hulihin ang staff na nagmamakaawa habang umiiyak. Nang may layo ang lalaki ay sakalang ibinaba ni Lucia ang bintana para kausapin ang anak. Louie, anak. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng lalaking yun. Kung hindi totoo, anong ginagawa niyo rito? Nanlaki ang mga mata ni Lucia at hindi nakapagsalita. Nag-aalala lang ako kaya nag-aalala kayong mabisto. Sa tingin niyo maniniwala pa ko sa dami ng atrisong ginawa niyo sakin. Hindi ko ngayon magagawa kay Zia. Ba't ko naman siya sasaktan? Wala akong sinabing nasaktan o kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, kaya ba't niyo alam? Putol muli ni Louie sa sasabihin nito. Lumikot ang mga mata ni Lucia, halatang naghahanap ng may dahilan. Ayaw niyong magsalita. Sige, at tatanungin ko na lang yung lalaki kanina. Akmang aalis na siya pabalik sa facility nang mabilis siyang napigilan ng ina sa braso. Magsasalita na ko. Ani Lucia, sasabihin ko na sayo ang totoo. Binawi ni Louie ang braso mula sa ina saka ito hinarap, upang pakinggan ang sasabihin nito. Makailang beses na kumurap si Lucia, bakas ang kaba sa mukha. Pwede bang sa ibang lugar o hindi kaya ay sa mansion na walang ano-ano ay naglakad si Louie para bumalik sa facility dahil sa huli, sa kabila ng pagbibigay ng pagkakataon ay hindi pala talaga aamin ang ina.
Louie, hiyaw ni Lucia na tinangkapang habulin ang anak at nagawa naman niya itong mapigilan sa damit. Halos magkanda-dapa-dapa siya sa pagtakbo. Inutusan ko lang naman yung lalaki na bigyan ng gamot si Zia para pabagalin ang pag-recover nito, pag-amin ni Lucia. Lumingon bigla si Louie dahilan para mahayla ang kamay nitong nakakapit sa damit. Muntik nang masabsob sa lupa si Lucia, mabuti na lamang at nagawang masuportahan ang sarili gamit ang kamay. Ngumiwi pa nga nang masaktan sa nangyari. Bakit niyo yun ginawa? Tandang padamdam panipik. Tumayo ng maayos si Lucia sa kagalit na hinarap ang anak. It's for your own good. Dahil alam kong sa oras na gumaling si Zia at umalis sa lugar na ito ay hindi mo siya hihiwalayan. Kilala kita, Louie. Hindi mo kayang mawala ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Napatiimbagang si Louie at bahagyang lumapit. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ang ina sa mata. Kaya gusto mong magtagal dito si Zia or worst, tuluyan siyang mawala. Napakurap si Lucia at taas noong tinapatan ang nakakatakot nitong tingin. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa kanya. Kapalpakan yun ng walang silbing staff. Sayo, napatiimbagang si Louie at bahagyang lumapit. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ang ina sa mata. Kaya gusto mong magtagal dito si Zia or worst, tuluyan siyang mawala. Napakurap si Lucia at taas noong tinapatan ang nakakatakot nitong tingin. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa kanya. Kapalpakan yun ng walang silbing staff. Nanginginig ang kamay ni Louie sa sobrang galit. Kung hindi lang niya inaang kaharap ay baka nasaktan na niya ito kanina pa. You're the worst, aniya saka naglakad palayo. Pero talagang hindi matatahimik si Louie kung hahayaan niya na lamang ang ina sa mali nitong nagawa. Kaya nilapitan niya ang sasakyan nito. Akin na ang susi ng kotse, aniya sa driver. Sir, naguguluhang tanong ng driver. Akin na ang susi. Hindi na nakatiis si Louie at sapilitang kinuha ang susi ng kotse saka naglakad pabalik sa facility. Anong ginagawa mo? Ani Lucia, ngunit nilagpasan lang ito ni Louie saka bumalik sa facility. Ilang minuto ang lumipas ay muli siyang lumabas na may kasamang 6 na security staff. Si Lucia na bumalik sa kotse ay napansin ang kasama ng anak at agad nakaramdam ng kaba habang papalapit ang mga ito sa kanila. Bakit mo sila kasama, Louie? React kaagad ni Lucia kahit wala pa naman sinasabi ang anak. Sa bukas na bintana ng sasakyan ay dumukwang si Louie, na matalim ang tinging ipinupukol sa ina. Pagkatapos ay bigla na lamang napangisi na mas nagbigay takot kay Lucia. Simula nang mawala si Lola ay hindi na kayo mapirmi. Kung ano-anong pinaggagawa nyo at madalas akong pinakikialaman lalo na sa trabaho. Bakit hindi kaya magpahinga muna kayo, gusto nyo ng bakasyon? Naguguluhan si Lucia sa sinasabi ng anak. Hanggang sa buksan ni Louie ang pinto ng sasakyan at hinawakan siya sa braso ng isa sa 6 na security staff. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Nagpumiglas siya pero sumunod na ang iba pang staff hanggang sa sapilitan na siyang nilabas sa kotse. Louie, anong ibig sabihin nito? Kayo ang pumalit kay Zia, kahit ilang buwan lang, Imi. Nanlaki ang mga mata ni Lucia sa narinig at mas lalo pang nagpumiglas. Hind, muto pwedeng gawin sakin. Ano ba, pakawalan niyo ko. Sigaw niya. Why not, Mom? Aalagaan ka nila rito. In-instruct ko na sila na bigyan ka ng special treatment, ani Louie. No, hindi, Louie, please wag mong gawin sakin to, anak. Halos nakakaladkad na si Lucia para lang madala sa loob ng facility. Pero nanatili lang si Louie sa pwesto, pinapanood ang inang dalhin sa loob. Louie, huling sigaw ni Lucia bago tuluyang sumara ang pinto ng facility. Matapos ay naglakad na si Louie pabalik sa helicopter kung saan ay napanood ni Alice ang lahat ng nangyari. Sir, hindi po ba sobra naman ata yung ginawa niyo kay Madam, komento ng sekretarya. Saming dalawa, sino sa tingin mo ang sumusobra na? Tanong ni Louie. Makailang beses na siyang gumawa ng pagkakamali pero lagi ko lang pinalalampas, pero ngayon. Wala, naubos na pasensya ko. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka makarating sa iba ang nangyari ngayon? Matapos makapag-seatbelt ni Louie ay sinuot niya muna ang headset bago sagutin ang tanong, alam mo naman na ang facility na ito ay under ng Rodriguez Corporation. Kaya lahat ng mangyayari sa loob ay walang makakaalam hanggat ako pa ang head. Pagkatapos ay inutusan ang pilot na paliparin na ang helicopter upang makaalis na sila sa lugar na iyon.
Hindi na rin nagtanong pa si Alice at tumahimik na lang sa pwesto. Sa halip na ibalik sa Rodriguez Hospital si Zia ay napagpasyahan na lamang ni Louie na sa bahay tuluyang magpagaling ang asawa. Dahil sa nangyari sa facility ay mahirap nang ipagkatiwala si Zia sa kahit sinong hospital staff. Mas mainam para kay Louie na ang doktor at piniling nurse na lamang ang magpupunta sa bahay. Isang araw matapos maiuwi sa bahay si Zia ay nagising na ito. Noong una ay inakala niya pang nananaginip siyang nakabalik na. Pero nang sabihin ng nagbabantay na nurse ang totoo ay todo iyak siya. Masaya na malungkot dahil sobrang lapit lang niya sa anak. At malungkot naman dahil paano na ang usapan nilang dalawa ni Louie. Hindi na ba yun mangyayari, hindi na ba sila maghihiwalay? Gusto kong makita si Luisa, aniya habang umiiyak. Sinabi naman ng nurse na hindi muna siya pinapayagang humarap sa kahit sino at kailangan pa nitong magpagaling. Pero talagang nananabik na si Zia sa anak, kaya nakiusap siya na kahit sa pinto lang masilayan niya si Luisa. Sandali lang po, ma'am at babalik ako, saad ng nurse saka lumabas ng kwarto. Gustong bumangon ni Zia mula sa kama pero masyado pang mahina ang katawan kaya hindi na niya pinilit ang sarili. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang nurse. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto at doon sa labas ay nakita ni Zia ang anak, karga ng nani. Luisa kahit na mamaos at hindi makilala ang boses ni Zia ng mga sandaling iyon ay nagawa niyang makuha ang atensyon ng anak. Tumitig ito sa kanya saka humadjikik. Nakataas ang dalawang kamay na tila gusto siyang abutin. Sa tagpong iyon ay mas lalong naiyak si Zia. Sobrang sakit ng dibdib niya na parang pinipiga habang nakatingin sa anak. Makailang beses niyang tinawag-tawag ang pangalan ng anak at lagi naman itong tumatawa saka naglililikot, gustong makalapit. Hanggang sa umiyak na si Luisa nang hindi makuha ang gusto. Isinayaw-sayaw naman ito ng nani, pinapatahan. Ma'am, ibabalik ko lang po siya sa kwarto, alam ng nani. Tumanggo lang si Zia habang lumuluha pag-alis ng dalawa ay saka sinara ng nurse ang pinto at binigyan siya ng tubig. Matapos makainom ay tiningnan niya ang nurse. Salamat, aniyang may munting ngiti sa labi.